Hello. Good evening to everyone. This is Justin Talk and News Beats. Um, Please subscribe, like, and follow, and kindly share the video. This afternoon, nagkaroon nga ng hearing sa Kongreso. At siguro alam na ninyo na dumalo si Vice President Sara at saka si Congressman Marcolita. But following that, biglang natigil yung hearing, then sumingit itong speech ni BBBM at kasunod din yung speech ni Speaker Romualdez. Ang nangyari nung nagsalita yung special disbursement officer, biglang tinigil. So, nagsasalita pa si BP Sara, tinigil. Then, lumabas yung speech ni PBBM na sa tingin ko, parang kulang sa tamang impormasyon ang presidente natin. Yung mga binibigay niyong mga pahayag, parang lihis doon sa katotohanan. Or seemingly, para lang maligaw yung mga tao kung ano ba talagang totoong nangyayari. Siya nga nagsasabi na yung statement ng ginagawa daw ni BP Sara para daw maligaw ang katotohanan na nangyayari ngayon sa bayan natin. Unang-una, sinabi niya na papalag daw siya, parang re-respect siya. Bakit inaapi ba siya? Sino bang nang-aapi? Sinong re-respectan niya? Di ba silang mag-asawa at saka si Martin at saka ang Kongreso ang nanggigipit ni BP Sara? Ba't sabihin niya na re-respect siya? Para ano? Yung basihan niya na re-respect daw siya dahil daw sa sinabi ni BP Sara na siya ay ipapatumba. Sabihin na lang natin ganun. Pero nakalimutan niya ang sinabi ni BP Sara. Kung si BP Sara ay matumba. Kaya, binilin niya na yung mga tao sa akala niyang yun talaga ang nagpatumba sa kanya, ay ganyan din ang gagawin. So, clearly, kulang siya sa impormasyon. Baka tinago sa kanya yung ibang mga kataga doon na dapat aware siya. Dahil hindi si BP Sarang unang nagsalita ng ganyan na directly ipapatumba yung mag-asawa at kasama si Martin. Yung mga threat na ginawa nila, klarong-klaro na sila ang nangunguna. Yung may balita pa nga na talagang may attempt to ipatumba si BP Sara, kaya nagkasugat yung liig niya. Di ba? Yun one of the basis na nasabi ni BP Sara, there was an actual attempt to hurt or to shall we say tumba Vice President. Kaya ganyan ang actuation ng Vice President. Ngayon sinabi pa niya na sa speech niya na wala daw siyang intention to observe the rule of law. Rule of law. Ito na lang, itong kaso na lang na to na ginawa ninyo na ipakulong ang isang tao, you attempted na dalhin sa kulungan sa Women's Correctional si Attorney Julayca Lopez. Rule of law ba ang sinusunod ninyo? Yung nangyari sa KOJC, na ikaw mismo nagsabi na ikaw ang nag-utos na magdala ng maraming pulis doon dahil the share number nang dalhin doon, you can implement what's your objective para nga mahuli si Pastor Kibuloy. Rule of law pa ba yun? Kaya nakakatawa sabihin niya, mga pure rhetoric ang sinasabi niya. Yung sinabi rin niya na he headed the executive department, siya daw ang responsible sa lahat sa executive department. Talaga, ikaw, paano yung si Martin kung anong pinagagawaan niya? Meron ka bang intervention doon sa mga ginawa niya?
Yung mga pagbibigay ng ayuda, napipigilan mo ba siya? Trabaho pa ba ni Martin yung mamigay ng ayuda? So, kung iisipin mo, talagang rhetoric lang yung sinasabi niya. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Isa pa, yung sa ICC, conflicting yung sinasabi niya. Ngayon, sasabihin niya na hindi na tayo member ng ICC, hindi na pwedeng pumasok ang ICC sa bansa natin. Anong nangyari? Ngayon, payag na. Yung executive secretary niya, sumang-ayon din. Baka siya nagsabi na ito ang gagawin natin, na papasukin ng ICC. Hindi sila makialam kung papasok ang ICC. Ngayon, marami pa siyang sinabi na sa akin, mga purely sinabi lang, basta lang sabihin. Pero wala namang kabuluhan yung mga sinasabi niya doon sa speech na yun. Akala niya mabula pa niya yung mga tao. Hindi daw siya he's aiming for honest government. Honest ba yun? Yung sinabi nga ni BP Sara na niloko mo yung mga tao. You've been dishonest in saying that during the campaign that ang bigas natin maging 20 pesos. Yun ang sinasabi ni BP Sara na may kinausap nga siyang mga businessmen na nagpatutuo na hindi talaga mangyari magkaroon tayo ng 20 pesos na bigas. So, with that statement ni PBBM, talagang nanluloko lang talaga siya para ma-elect siya as president. So, yung mga accusations ni BP Sara tungkol kay Lisa Marcos, sinasagot ba niya? Yung mga corruption na sinabi ni BP Sara regarding, may rin naman karapatan siya sumagot dahil wala naman sa posisyon ng asawa niya, wala namang first lady lang naman, dapat siya ang sumagot doon sa accusations. Wala siyang sinagot doon. Pinabayaan lang niya na ganyan, na walang sagot, wala siyang maisagot. So, dapat doon sa speech niya, sinabi niya yung mga accusations, i-deny niya o totoo o magbigay siya ng reason na hindi totoo yung mga accusations ni BP Sara. So, purely lang yun purely sabihin na he's still in control. Pero sa totoo, this is a sign na medyo natakot na sila sa pangyayari. Dahil they can't deny na talaga ang mga tao na nagigising na sa lahat ng sitwasyon sa pangyayari sa bansa natin. Then kasunod, si Martin na naman, all rhetorics, sinasabi niya na daw yung mga accusations ni BP Sara, dapat action daw ang Senate, ang Congress to protect ng masagrado nilang pangalan. Sagrado ang pangalan nyo? He's talking about dignity. Nga napakasagrado daw ng pangalan ng Congress. Kayo ang nagbigay ng bahid dyan. Kaya nagkaganyan ang Congress natin. Dahil sa 19th Congress na yan, na ikaw ang namumuno, dyan nasira ang Kongreso. Kalimutan mo ba yan? Ang dami yung mga anomalya dyan. Isa pa, doon, babalik tayo doon sa presidente na sinasabi niya na he's in control daw sa executive department. Ano nangyari sa mga investigasyon? Meron bang nagpapa-imbestiga ba kayo? Have you suggested to the Congress na ito ang paimbestigahan ninyo? Wala. Siguro, isa rin yun sa problema ni Martin. Dahil hindi niya minention na they're doing their best para daw ma-uplift ang mga tao. Anong uplift? Pamimigay mo ng ayuda? Uplifting the economic life of the Filipinos? Parang nakakatawa Tapos, yung mga projects na projects ng flood control na imbestigahan ba ninyo? Ang daming corruption, ang smuggling na imbestigahan ba ninyo dyan? Tapos sabihin mo si BP Sara humarap na si BP Sara. Dapat na humarap si BP Sara. Maraming beses na si BP Sara humarap dyan. Pero hindi yan ang gusto ninyo. Gusto ninyo na maghanap ng dahilan para yan ang magiging ebidensya ninyo sa impeachment case na isasampa nyo kay BP Sara. So,
ganyan ang intention ninyo. You have no intentions talaga na maayos ang buhay natin. So, nakikita natin nga itong dalawa, nag-ano sila, nag-team up sila para lang makapagsalita ng ganyan. Naakala naman nila, linuloko nila yung sarili nila na mga tao, hindi na tutulog na ngayon, gising ng lahat ng tao. Alam ng tao na mga kalokohan na ginagawa ninyo. Natawa nga ako nang sinabi niya, dignity of Congress. May dignidad pa kayo. Gumising kayo. Alam ba ninyo ang ginagawa ng mga tao kahapon? Anong sinasabi? Sana nakikinig kayo doon sa rally harap ng Veterans Memorial Hospital. Dapat alam ninyo ang mga pahayag ng mga tao doon. Pahayag nila na sa sobrang kahirapan na sa Pilipinas. So, dapat alamin ninyo yun. Then, dumating nga si BP Sara, doon, parang nahalata na talaga totoo yung sinasabi ni BP Sara na nakakahiya. Nakakahiya ang Kongreso na nalaman ng mga tao na wala talagang kaalam-alam sa batas. Kasi yung mga tanong ni BP Sara tungkol sa due process, hindi nila masagot-sagot ng tama. Hindi nila masagot-sagot. Kasi nung una, nagtanong din si Congressman Marcolita. The same na due process din ang sinasabi. Anong basihan ng charge nila ng contempt kay Attorney Lopez? Hindi nila masagot 'yun. Kaya lagi ang recess, lagi ang time out. Siguro nag-usap-usap muna kung ano bang gagawin natin dito. Yun ang nangyayari. At ngayon, nahirapan sila i-pin down yung disbursement special disbursement officer ni BP Sara. Dahil lahat na tanong sinasagot, yung mga sagot ni ako nasasagot eh. Kaya wala talaga. Ngayon patuloy pa rin yung hearing ng Congress. Iwan ko kung tanungin nila ulit si BP Sara. Dahil lagi silang supalpal, ngayon pa lang. Kaya laging nagtumitigil yung hearing dahil maraming bagay na hindi nila masagot. No. Ngayon, patuloy rin yung mga speech doon na sa plenary, sa kabilang parte ng Kongreso, ang mga pambubula ng mga congressman. Binubula nilang sarili nila. Binigyan nila ng mga speeches si Martin Romualdez, mga suporta doon sa mga kasinungalingan na sinabi ni Martin Romualdez sa kanila. So, ngayon, patuloy pa rin yung hearing. Kung meron namang update, pwede tayong bigay ng update sa inyo later on. So, antay-antay lang for my next vlog para malaman niyo anong update sa hearing sa Kongreso ngayong araw na to. Malamang ito, abuti ng gabi na rin. Gabi ang hearing na to. Dahil nga, nandyan si BP Sara. So, thank you. Please like, share, and follow, and subscribe this channel. Thank you for coming over my channel, and see you in my next vlog. Thank you.